Kung pag-uusapan ang matinding laban sa mundo ng Hunter x Hunter, isa sa pinakapinagdedebatehan ay ang posibleng sagupaan ni Hisoka Moro at Kite. Ang dalawang Joker at Clown, parehong biyasa sa nen, parehong matalino sa labanan pero magkaibang ang estilo at pananaw sa pakikipaglaban. Kaya ang tanong mga idol, kung maglalaban sila, sino nga ba ang mananalo? Unahin natin si Hisoka Moro. Kilala siya bilang isang unpredictable na fighter. Hindi lang siya malakas, isa siyang halimaw pagdating sa creativity at paggamit ng nen. Ang kanyang ability na bungee jump ay napaka-versatile. Kaya niyang gawing elastic at sticky ang aura niya na nagbibigay sa kanya ng advantage sa close combat, traps at kahit sa long range setups. At bukod dito mga idol, may texture surprise pa siya na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-disguise at mag-manipulate ng perception ng kalaban. Pero ang pinakadelikado kay Hisoka ay ang kanyang mindset. Mahilig siya sa laban mga idol at minsan hinahayaan pa niyang lumakas ang kalaban para mas maging exciting ang laban. Ibig sabihin mga idol, hindi siya agad naglalabas ng full power. Nag-e-enjoy muna siya. Ngayon pa man, puntahan natin si Kite, isang disiplinadong hunter na tinuruan mismo ni Genfrix, isa sa mga pinakamalalakas na hunter sa buong mundo. Si Kite ay isang strategic at calculated fighter. Hindi siya padalos-dalos mga idol at pinag-aaralan niya muna ang kalaban bago matake. Ang kanyang nen ability na crazy slots ay nagbibigay sa kanya ng iba't ibang armas. Pero may catch ito mga idol, random ang makukuha niya dito. Sa unang tingin parang disadvantage siya dito, pero sa totoo lang ipinapakita nito kung gaano siya ka-adaptable. Kahit anong weapon ang mapunta sa kanya, nagagawa niyang gamitin ito ng mahusay. Ngayon mga idol, isipin natin ang laban nila. Sa simula pa lang sigurado magiging maingat si Kite. Obserbahan niya muna si Hisoka at hahanapin ang pattern ng galaw at susubukang i-analyze ang nen ability nito. Samantalang si Hisoka, malamang nakangiti lang yan habang sinusubukan i-provoke si Kite para maglabas ng mas malakas na atake. Gusto niya ng challenge at nakikita niya si Kite bilang isang worthy opponent. Kung close combat ang pag-uusapan mga idol, may edge si Hisoka dahil sa flexibility ng bungee gum. Kaya niyang kontrol ng distance, manghila at gumawa ng traps na mahirap iwasan. Pero hindi rin basta-basta si Kite mga idol. Depende sa makuha niyang weapon sa crazy slots. Pwede niyang kontrahin ang estilo ni Hisoka, lalo na kung long range weapon ang makuha niya. Pero dito papasok ang pinaka-importanting factor, consistency versus unpredictability. Si Kite ay consistent, maingat at strategic, habang si Hisoka naman ay unpredictable, risky at mahilig sa mind games. Kung magiging seryoso si Hisoka mula sa umpisa, malaki ang chance na ma-overwhelm niya si Kite sa bilis at creativity. Pero kung maglalaro siya na siyang madalas niyang ginagawa, pwedeng gamitin ni Kite ang pagkakataon na yon para makahanap ng opening at mag-counterattack. Sa huli mga idol, napakahirap magbigay ng definite winner, pero kung pagbabasehan natin ang personality at fighting style nila, may dalawang posibleng outcome. Kung magiging seryoso si Hisoka agad, posibleng siya ang manalo dahil sa kanyang unpredictability at deadly nen control. Pero kung mapipilit siya ni Kite sa isang tactical at calculated na laban at makakuha si Kite ng tamang weapon sa crazy slots, may malaking chance na si Kite ang magtagumpay. Kaya sa labanang ito, hindi lang lakas ang basehan, kundi diskarte, timing at kung sino ang unang magkakamali. At ngayon mga idol, gusto ko marinig ang opinion nyo. Sa tingin nyo, sino ang mananalo? Ang mapaglarong halimaw na si Hisoka o ang kalmadong strategist na si Kite? I-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan.